Recording na yun, recording na. Padre Jose Ramon T. Villarin ng Kapisanan ni Jesus, Pangulo ng Pamantasang Ateneo de Manila. Padre Anthony C. Pabayo ng Kapisanan ni Jesus, Pangalawang Pangulo para sa Basic Education. Yan mo. Attorney Jaime G. Hofilenya, Pangalawang Pangulo para sa Social Development. Ginang Carmela C. Oracion, Punong Guro ng Ateneo Junior High School. Ginoong Jose P. Salvador, Katuwang na Punong Guro para sa paghubog at sa mga usaping pang mag-aaral sa Ateneo Junior High School. Ginang Maria Rosario R. Arespa Cochaga, Katuwang na Punong Guro para sa mga usaping pang-akademiko sa Ateneo Junior High School. Ginang Maria Isabel O. Castañeda, tagapag-ugnay para sa Ikolong Baitang. Ginoong Alberto B. Nolido, Pangulo ng Ateneo Alumni Association. Ginoong Alfonso Tomas Aurelio, ating panauhing pandangal. Mga magulang at manonood na naririto ngayon, mga kahanga-hangang guro ng Ateneo Junior High School, aking mga minamahal na kamag-aral, isang maganda at pinagpalang hapon sa inyong lahat. Kaharap natin ngayon ang isa sa pinakakilalang kaganapan sa buhay ng bawat nilalang sa mundo, ang pagbabago. Madalas nating marinig na ang tao ay takot sa pagbabago. Marahil dala ito ng kakulangan niya ng kahandaan para rito, o di kaya ng kanyang pagtanggi sa anumang anyo ng pagbabago. Ganito ang tao. Ganito tayo. Hindi man natin namamalayan, tayo nga ay takot dito. Subalit, aking mga kamag-aral, ang pagtatapos ay isa sa pinakamaluwalhating anyo ng pagbabago. Ang pagtatapos ay patunay na nagbago tayo sa isang punto ng ating buhay bilang mag-aaral, anak, at mamamayan ng Pilipinas. At ang pagbabagong ito ang dahilan kaya tayo ay nagtipon-tipon sa bulwagang ito. Ngayon, nais kong lumingon kayo at pagmasdan ng inyong karanasan sa Ateneo. Kung babalikan natin ng mabuti ang ating pamamalagi sa Ateneo, puno ito ng samut-saring karanasan, lungkot, ligaya, kabiguan, tagumpay, luha at tawa. Ang mga karanasang ito ang siyang nagbigay daan sa ating pagbabago. Sa mga darating na taon, napakaraming pagbabago ang ating mararanasan. Kabilang narito ang pagtuntong sa mataas na paaralan, kung saan inaasahan nating titindi at hihirap ang buhay estudyante. Darami ang mga proyekto, bibigat ang ating tungkulin hindi lamang sa paaralan, kundi pati rin sa ating pamilya. Kung gayon, paano nga ba natin kakayanin ang hinaharap? Kaya nga ba natin? Nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasang nagdulot ng pagbabago sa akin. Noong nasa ikalimang baitang ako, sa maniwala kayo't sa hindi, madalang akong gumagawa ng takdang aralin at hindi rin gaanong nag-aaral. Katamaran ang umiiral sa mundo ko noon. Ang naging bunga nito ay ang napakalagim na marka sama na 79. Ito na ata ang pinakamababang punto ng aking buhay estudyante. Dahil ni minsan ako nakakuha ng markang ganoong kababa. Dahil sa dilubyong ito, nagsumikap ako. Nag-aral ako. Paminsan-minsan pa nga'y humihiling ako sa aking mga magulang ng 1 o 2 pang oras para mag-aral.
Noon kasi, dapat daw ay natutulog na ako ng alas 9 ng gabi. Naaalala ko tuloy ang sinabi ng aking gurong, si Ginoong Salvania, sa aking klase, bilang payo sa amin noong kukuha pa lang kami ng examen. Kung kinakailangang hindi ka matulog para makapasa, huwag kang matutulog. Katulad ng sinabi ni Sir, hindi literal ang ibig sabihin ito. Ang nais lang niyang iparating ay kinakailangang pagsakripisyo tayo. Hihirap na nga ang mga susunod na taon. Kaya hindi pwedeng nakaupo lang tayo at naghihintay ng himala. Walang himala. Kinakailangang may sarili tayong pagpupursigi. Di bali na nangangalumata tayo. Basta't sa huli, maaari nating sabihin sa ating mga sarili, ginawa ko ang lahat. Subalit, hindi madali ang magpursigi, kung kaya't nais kong ibahagi sa inyo ang aking naging inspirasyon sa harap ng mga pagsubok na dinaanan ko. Kapag kayo'y napapasyal sa Jesus, may estatwa ni Jesus sa harap ng simbahan. Noong una kong binasa ang nakaukit sa pedestal ng estatwang ito, napaluha ako. Ang mga salitang ito ang nakaukit doon. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Tumatak sa puso't isip ko na nariyan lang ang Diyos. Nariyan siya palagi, kasama natin, pinapatnubayan tayo. Nariyan siya sa ating mga magulang na walang sawang nagsusumikap alang-alang sa atin. Nariyan siya sa ating mga gurong buong puso tayong minahal at inaruga. Nariyan siya sa ating mga kaibigan na sa bawat oras ng ating buhay ay nasa tabi natin. Iyan ang naging susi ko at ang magiging susi ninyo lahat sa pagtagumpay, ang Diyos. At dahil nariyan palagi ang Diyos, hindi ba't nararapat lang na bilang ating pasasalamat, bilang patunay ng ating pagiging atenista, ay ialay natin sa Kanya ang ating hirap na dinanas, ang ating pagpupursigi. Ika nga, ad maiorem Dei Gloria. Lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Bago ako magwakas, nais kong iparating ang aking pasasalamat sa lahat ng mga gurong walang sawang nag-alaga, nag-alala, at umaruga sa amin. Palakpakan natin ang ating mga guro. Nais ko rin iparating ang aking pasasalamat sa lahat ng aking mga kaibigan. Kayo ang nagpatawa, nagpasaya, at nagbigay kulay sa aking taon. Hindi ko kayo malilimutan. Ipakita natin sa ating mga kaibigan kung gaano natin sila pinapahalagahan. Palakpakan natin sila. At sa huli, nais kong iparating ang aking lubos na pasasalamat sa minamahal kong pamilya na siyang naging kanlungan at takbuhan ko sa kahirapan ng buhay. Dahil mahal natin ang ating mga pamilya, palakpakan natin sila. Ngayon, kaisa ng aking mga kamag-aral, sumasaludo kami sa Ateneo Junior High School na siyang aming naging tahanan. Dito kami palaging lilingon upang maalala ang Ateneo Way na siyang aming gagamitin sa pagharap sa anumang hamong darating sa aming buhay.
sa Ateneo Junior High School na aming sinisinta. Paalam. Maraming salamat at isang pinagpalang hapon sa inyong lahat. Yeah! Ay, tumawag ang live. Nasaan? Yes. O, patayin mo na.